everyone! Hello mga anak! Muli mapagpalang araw sa inyong lahat. So ngayong araw na ito, muli natin tatalakayin o bibigyang linaw pa natin ang paksa patungkol sa pamumuhay ng payak. So ulitin ko, kapag sinabi natin payak, hindi ibig sabihin na wala tayong gusto o kailangan natin mamuhay ng kulang. Ang ibig sabihin nito ay marunong tayong pumili kung ano ang tunay na mahalaga at sapat para sa atin. Kasama rito ang pagiging maingat sa paggamit ng ating pera at mga bagay na mayroon tayo. Kasama rin, syempre, ang pag-iwas sa aksaya. Kaya ngayong araw, aalamin natin kung paano tayo maging responsableng mamimili. Kung paano tayo maging responsableng consumer. Kasama sa napag-usapan natin noong nakaraan na iba ang kagustuhan, iba ang pangailangan. Kaya nararapat lamang na magkaroon tayo ng prioridad kung ano ba ang una natin dapat bilhin. Ngayon, isipin natin, paano nga ba tayo naging responsabling mamimili? Bago bumili, again, hindi tayo dapat basta-basta nagpapadala sa puso. Una, mag-isip muna tayo bago bumili. Ikalawa, gamitin ng wasto ang binili natin. At huwag agad itapon kapag maaari pa itong gamitin. Pangatlo, isipin natin kung ang ating pagpili ay makakabuti sa atin, sa ibang tao, at syempre, maging sa kalikasan. Lalo na sa panahon ngayon. Kitang-kita nyo naman kung ano na yung nangyayari sa bansa natin. Kaya sana, magkaroon tayo ng malasakit. Hindi lang sa kapwa, kundi maging sa kapaligiran. Kaya ang pagiging responsabling mamimili ay hindi lamang tungkol sa pagkakaroon ng pera para makabili. Ito ay tungkol sa matalinong pagpili. Sabi nga, hindi lahat ng gusto ay dapat nating bilhin. Tingnan natin yung pagpipilian. Bagong cellphone, kahit gumagana pa ang luma. Bagong sapatos, kahit maayos pa ang ginagamit. Bagong bag, kahit mayroon pa tayong maayos na bag. Ang tanong, kailangan ba talaga natin itong bilhin o gusto lang natin? Mahalagang tandaan ang pangailangan at kagustuhan ay hindi pareho. At hindi rin pare-pareho ang pangailangan ng bawat tao. Halimbawa, maaaring hindi kailangan ng isang tao ang bagong cellphone, pero kung ginagamit ito ng isang tao para mag-aral, para sa kanyang mga LAS, sa kanyang online schoolwork at wala siya ibang gamit na maaaring gamitin, maaari ito maging pangailangan. Kaya hindi sapat sabihin natin cellphone lang yan, kagustuhan lang. Uulitin ko, depende sa sitwasyon ng tao. Ayan! Sale, sale, sale. Sino mo relate? Ngayon naman tignan natin ang salitang paborito ng maraming mamimili. Sale. Kapag nakita natin 70% off, anong unang pumapasok sa isip natin? Wow, mura. Send discount. Ay, wait, baka maubusan ako. Minsan lang to. At marami pang iba. Sa totoo lang, isa rin ako sa ganyan. Pero tandaan, ang discount ay hindi automatic na pagtitipid. Kung hindi naman natin kailangan isang bagay, gumastos pa rin tayo kahit malaking discount. Kaya bago bumili dahil sale, itanong muna natin, kailangan ko ba talaga ito? Gagamitin ko ba ito? May budget ba ako? Ang responsabling mamimili ay hindi basta nahihikayat ng sale. Aray ko. Ngayon, may dalawang produkto tayo. Ang isa ay 100 pesos pero madaling masira. Ang isa naman ay 300 pesos pero mas matibay at mas matagal gamitin. Alin ang mas matipid? Hindi natin dapat tingnan ng presyo lamang. Minsan, mas mura nga sa simula, pero paulit-ulit naman natin binibili dahil madaling masira. Samantala, ang isang bagay na mas mahal sa simula ay maaaring mas matipid kung matibay at matagal gamitin. Kaya tandaan natin, hindi lahat ng mura ay matipid. Hindi lamang presyo ang dapat natin tignan. Isipin din natin ang kalidad, tibay, at kung paano natin
kung gaano natin ito matagal magagamit. Ngayon naman, tingnan natin itong halimbawa na ito. May 500 pesos ng budget at dalawang bag ang pagpipilian. Ang bag A ay 300 pesos. Maganda at mura, pero madaling masira. Ang bag B ay nagkakahalaga naman ng 450 pesos. Mas simple, pero mas matibay at may warranty. Kung ikaw ang bibili, alin ang pipiliin mo? Bag A o bag B? Hindi ko muna sasabihin kung alin tama. Gusto kong isipin ninyo ang inyong dahilan. Again, kapag namimili tayo, maaari nating itanong, kailangan ko ba ito? Pasok ba sa budget? Matibay ba? Magagamit ko ba ito ng matagal? Maaari ba itong ayusin kapag nasira? Iyan ang halimbawa ng responsableng pagpapasya bilang mamimili. Naalala ko nga meron akong kaibigan. Ang gamit niya ay branded. So, ang pantalon niya, isang Levi's lang. Tapos tinanong siya minsan, ang katwiran niya, masyado daw siyang mahirap para paulit-ulit na bumili ng hindi branded. Kasi nga naman, hindi nga branded, mura nga. Pero madali namang masira, kaya paulit-ulit ka rin bibili. Kaya ayon sa kanya, doon na lang tayo sa dekalidad. Kung gayon, ano-ano ang dapat natin tinitingnan bago bumili? Una, pangangailangan. Kailangan ko ba talaga ito? Ask yourself. Ikalawa, budget. Kaya ba ng pera ko? Ikatlo, quality. Maganda ba talaga ang kalidad? Ikaapat, durability. Matibay ba? Minsan, tinitingnan din natin kung may warranty, kung maaari ito ipaayos, at kung talagang gagamitin natin. Kaya nga sabi ko nga, hindi lang dapat maganda ba o mura ba. Dapat natin itanong, ito ba ang pinakamakatwirang pagpili para sa akin? Ngayon, ito ang isang tanong na gusto kong tandaan ninyo. Kailangan ko ba talaga ito o gusto ko lang ito? Minsan gusto natin ang isang bagay dahil nakita natin sa social media. Minsan dahil uso, minsan dahil mayroon na kaibigan natin. Pero hindi ibig sabihin na mayroon ng iba, kailangan mayroon din tayo. Kung gusto ko lang ito, maaari ko bang ipagpaliban muna? Ang kakayahang magsabi ng hindi muna ay isang paraan ng pagiging disiplinado. Hindi ibig sabihin na hindi na tayo maaaring bumili ng mga bagay na gusto natin. Ang mahalaga ay marunong tayo mag-prioritize. Kaya, ano ang natutunan natin? Ang responsabeng mamimili ay hindi lamang bumibili dahil sa sale, uso o kagustuhan. Bago bumili, sinusuri niya muna ang pangailangan, budget, kalidad, tibay at paggamit ng produkto. At higit sa lahat, iniisip niya rin ang epekto ng kanyang pagpili sa ibang tao at uulitin ko pati sa kalikasan. Kaya ang kapayakan ay hindi nangangahulugang wala tayong maaaring bilhin o gusto. Ang kapayakan ay ang pagpili ng sapat, mahalaga at makabuluhan. Ito ay pag-iwas sa hindi kailangang pag-aksaya. Kaya bago tayo bumili, muli, tandaan, itanong natin sa ating sarili, kailangan ko ba talaga ito o gusto ko lang ito? Minsan, ang pinakamatalinong desisyon ay hindi ang pagbili, kundi ang pagpili na maghintay muna. Ngayon, alam na natin kung paano maging responsabling mamimili. May isa pa tayong dapat pag-isipan. Saan man nanggagaling ang mga produktong ginagamit natin? At kapag bumili at gumamit tayo ng isang produkto, ano ang epekto nito sa kalikasan at sa ibang tao? Yan naman ang susuriin natin ngayon. Yan naman ang tatalakayin natin. Naisip ba ninyo kung saan nanggaling ang mga bagay na ginagamit natin araw-araw? At kapag ginamit na natin ang mga ito at hindi na kailangan, saan naman sila napupunta? Tignan ninyo ang mga larawan sa ating lesson.
May mga bagay tayong ginagamit araw-araw. Diba? Merong mga bote, damit, bag, pagkain, cellphone, at marami pang iba. Maring isipin natin na simpleng pagbili at paggamit lamang ang mga ito. Pero ang bawat produkto ay may pinagmulan, proseso, at epekto. Kaya habang nakikinig kayo, isipin ninyo ang tanong na ito. Ano ang epekto ng ating pagkonsumo sa kalikasan at sa tao? Kasi bawat produkto ay may life cycle. Siyempre, una muna, mayroon tayong raw materials o mga materyales na pinanggalingan ng produkto. Bago maging bote, damit, cellphone o iba pang bagay ang isang produkto, kailangan muna ng mga materyales mula sa kalikasan. Kaya dito pa lamang, mayroon ng paggamit ng likas na yaman. Halimbawa, ano kaya ang maaaring kailanganin para makagawa ng isang produkto? Pagkatapos makuha ang mga materyales, dumadaan ang mga ito sa produksyon. Dito ginagawa o binubuo ang produkto sa isang pabrika o iba pang lugar. Sa prosesong ito, maaring gumamit ng tubig, kuryente, makina at iba pang resources. Kaya kahit hindi pa natin nabibili ang produkto, mayroon ng mga resources na ginagamit upang magawa ito. Pangatlo ay ang transportasyon. Transportasyon. Pagkatapos gawin ang produkto, kailangan naman itong makarating sa mga tindahan at sa mga mamimili, sa mga consumer. So again, ang tawag dito ay transportasyon. Dinadala ang mga produkto mula sa isang lugar patungo sa iba at syempre, kailangan din ng gasolina o anumang enerhiya para sa transportasyon. Kaya may epekto rin ang pagdadala ng mga produkto. Pang-apat ay ang paggamit. Pagdating sa atin, ginagamit na natin ang produkto. Halimbawa, ginagamit natin ang bote para sa tubig, ang bag para sa ating mga gamit, o cellphone para sa komunikasyon at pag-aaral. Pero dito mahalaga ang isang bagay. Paano natin ginagamit ang ating mga gamit? Inaalagaan ba natin ito? Dapat lang, katulad ng pag-aalaga mo sa kanya para di mapunta sa iba. Sure lang. Ginagamit ba natin ang wasto? Pinatatagal ba natin ang buhay nito? At panglima, ang disposal. Pagkatapos gamitin, maaaring dumating ang panahon na hindi na natin kailangan ng produkto o masira na. Dito pumapasok ang disposal. Maaari itong itapon, i-reuse, i-repair, o i-recycle. Depende sa uri at kondisyon nito. At dito natin makikita kung bakit mahalaga ang ating mga desisyon bilang mamimili. Dahil isang bagay na binili natin ay hindi nawawala kapag hindi natin ginamit. Kailangan pa rin natin pag-isipan kung ano ang susunod na mangyayari dito. Ngayon, balikan natin. Mula sa pagkuha ng materyales, paggawa ng produkto, pagdala nito, paggamit natin, hanggang sa pagtatapon ng muling paggamit, ano ang posibleng epekto nito sa kalikasan? Lalo na sa panahon ngayon, ang tindi ng baha, sobrang nakakalungkot, nakakabahala. Paano naapektuhan ang tao sa bawat yugto? At higit sa lahat, ano ba ang maaari natin gawin upang mabawasan ang aksaya? Upang maingatan at mapangalagaan pa rin natin ang tao, ang ibang tao, maging ang kalikasan. Simple at praktikal na paraan. Una, refuse. Ibig sabihin, huwag tanggapin o kunin ang mga bagay na hindi naman talaga kailangan. Halimbawa, kung hindi natin kailangan ng dagdag na plastic o disposable na bagay, maaari natin piliin huwag na itong tanggapin. Ikalawa, reduce. Bawasan natin ang paggamit ng mga bagay na hindi naman natin kailangan gamitin ng marami. Halimbawa, iwasan ang sobrang paggamit ng tubig, kuryente, papel, at iba pang mga resources. Iwasan ang pag-aksaya porket hindi naman ikaw ang bumili. Ikatlo, reuse. Bago bumili ng bago, tignan muna natin kung maaari pa natin gamitin muli ang mayroon tayo. Ang isang bagay ay maaari magkaroon ng panibagong gamit kaysa agad itong itapon.
Ika-4, repair. Kapag nasirang isang gamit, kailangan ba agad itong palitan? Kung maaari pa itong ayusin, maaari natin piling ipaayos at gamitin muli. Sa ganitong paraan, napapahaba natin ang buhay ng isang produkto. Huwag palit ng palit agad kasi may mga bagay na pwede pa namang maayos. At panghuli, recycle. Ang ilang materyales ay maaari iproseso upang magamit ulit. Magawang ibang bagay na kapaki-pakinabang din. Kaya mahalagang malaman natin kung alin ang maaaring i-recycle at kung paano ito dapat itapon o ihiwalay. Kaya nga 'di ba, sinesegregate natin. Kaya sa araw na ito, nakita natin ang isang produkto ay hindi lamang basta bagay na binibili natin. May pinagmulan ito. Parang ikaw, may pinagmulan ka. May proseso itong pinagdadaanan. Ginagamit natin ito at darating ang panahon na kailangan natin pag-isipan kung ano ang gagawin nito pagkatapos gamitin. Kung ano ang gagawin dito pagkatapos gamitin. Kaya kapayakan ay hindi lamang tungkol sa pagbili ng mas kaunti. Ito rin ay tungkol sa mainit na paggamit, pag-alaga sa mayroon tayo, at again, pag-iwas sa hindi kailangang aksaya. Tandaan, refuse, reduce, reuse, repair, recycle. Malit man ang ating ginagawa, kapag palagi natin itong sinasabuhay, nagiging bahagi tayo ng pangalaga sa ating kalikasan. Ngayong alam na natin kung paano nakakaapekto ang ating pagkonsumo at kung paano natin mababawasan ang pag-aksaya, meron akong huling tanong. Ano mismo ang kaya kong baguhin sa sarili kong pamumuhay? Sana, ulitin ko, piliin natin yung makakatulong hindi lamang sa ating sarili, maging sa ating kapwa, at sa ating kalikasan. Okay, with that, maraming salamat sa pakikinig. Manatiling ligtas. Bye everyone. Keep safe. Yours truly, Dinang Ganda.